Sige, hari na, ma-start na kita kaya na si hindi nagsugod. So diri gyapon ta sugod sa Roma 8:29 hasta 30. Roma 8 hasta 30. Kay habitat man ta karon. So i-open na akong ring Bible. Dirita sa Ilonggo kay habitat mo ti Ilonggo. Okay. So Roma ay binuhatan. Acts Roma 8. Okay, 8:29. Okay. So 29 at sa 30. Okay, so sa ato nga pagsugod mag-pray ta, check sa atong perlingon, pasalamat sa Ginoo, tapos igatingog na ko ang pagampo. Sige, let's pray. Sa imo lang aman, salamat kay sa higayng ginatag nimo samon sa pagtipon, sa pagtuon sa mga pulong para Ginoo pagkaon sa among kalag sa pagpadayon. Na sila nga keep on moving on to be like Christ sa pagkahantong. Nanigang po kami sa teaching ministry kag pamatod sa bulang espiritu Ginoo as our divine teacher sa mga pagtulunan nga subong He is the Spirit of truth. Kag subong Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual man nga understanding. Kag salamat Ginoo sa prinsya sa matang isa. Kag sa imong grasya, sa imong pamagi. Kag sa Ginoo sa mga personal nga mga pagtuon. Kag sa pagtuo kag pag-aplika sa among nga kinagbuhi para sa among kayuhan. Kag mga kasiguraduhan, assurance, confidence Ginoo hangtod sa eternity. Ani sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop tanan, sa imong gyapon ginasalig pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay, so 29 kay halin pa sang una naibaluan na sang Dios kung sino ang iya mangin mga anak. No. Kay hinuno nato nga kabalo na nga daan ang Dios sang tanan. Kag ginplano na niya nga daan nga mangin kaangay sila sa iya anak nga si Jesus. Agud siya ang mangin kamagulangan sa madamo ang mga katuran. So kamagulangan kanang priority gid ba? Okay, ang may katungod sa una amo ang mga magulang. Ang manghod wala gid. Karon do baliktad. Among tagaan pabor sa mga inalitan sa manghod. Ang magulang wala. Okay. So inuno mo naton nga ang ginatawag diri nga nahibaluan na sang Dios. No? Nga kay halin pa sang una nahibaluan na sang Dios. So sa aton pa sang wala pa na pagtugas ang kalibutan, nahibaluan na nga daan sang Dios. No? Kung tanan nato ng panahon, amo ni siya ari wala pa nga daan na tuga ang kalibutan, wala pa si Adan. Nahibaluan na sang Dios ang mga hitabo diri, pros nang hintil kay Abraham sa Israel nga panahon. Tapos amo ni mga Kristohanon, mga rapture, amo na nga daan. Second coming kay millennium. Judgment. Hangtod sa eternidad. Nahibaluan na sa Dios. Kumbaga pa sa nasit niya na daan ang tanan, do nagapungko na lang siya ba. Tapos ang mga hitabo na nagahimo na lang siya sang iyang kaugalingon ang mga hitabo. Pero suno gyapon sa una-una sang tao sa iya gyapon nga desisyon. Kumbaga pa wala ang pagdumala sa Dios hindi sila nga pilit nga amo ning gusto ko, amo ni dapat masunod. Kuan gali inang amo ning gusto ko so dapat amo ning himuon. Hindi kay sa tuyo sa Dios nga ang tanan maluwas, damo gyapon ang hindi maluwas. Kay suno sa desisyon sang tao. So nahibaluan nga daan sang Dios kung sino ang iyang mangin mga anak. Pero kung gustoon sa Dios tanan unta mga anak ya mo. Pero mangin mga anak. Ining nahibaluan nga daan sang Dios, isa ni sa iyang kinaiya nga nahibaluan nga daan nga sa iyang ginatawag nga omniscience, kabalo na siya nga pinaagi gyapon sa desisyon sang kada isa ka tawo
nga sa kaluwasan nga sa pagtuo kay Jesus Christ, no? Nga ang angay nga tuuhan nga si Jesus Christ Dios, para sila sa Dios nga Amay kag sang balaang nga espiritu. Kang nagpakatao siya siyempre, amo na nga sa pagbayad sa atong mga sala, nung gibayaran niya atong mga sala dito sa ibabaw sa cross nung 30 AD, dire 30 AD ni siya naitabo. Tapos namatay siya sa unod para mabanaw siya sa ikatatlong adlaw. Amo nang tuyo siya yung kamatayan sa unod. Tapos nakaib sa langit kay giras tuong kamot sa Dios nga Amay. Amo na ang pagtuluhan nga mahimo ka nga anak sang Dios o kung tawag nga Kristiyanon. Magluwas na dira, lahi na siya nga pagtuo. Amo na nga ang mga ginatawag nga mga pagka-Kristiyanon, kuan ang gubot, samok. Isa ang Biblia, puro damo ang pagbadbad. Amo na nga ang simbahan, klasis ang simbahan o klasis ang grupo, damo man sa nagkalain-lain nga ilang abot sing ganon. Pero amo na istorya na kay na namo ni istorya ni Boy nga luwas sa aton tanan na sila good works na magluwas sa aton bisan sa lain-lain nila nga mga pagkilala kung ano si Jesus Christ, tanan good works na kay hindi sila maluwas kung hindi sila maghimo sang maayong buhat. So lagi nila nahangpan ang ikadua nga persona sa pagka-Dios nagpakatao para siya ang pagisang kaluwasan. Ari gali ayo. Tanawad ring kwan nga sa Dios gyapon nga pamagi kaning Acts 13:39. Acts 13:39. Ano nga amo nang ginhimo sa Dios sa kwan sa paghatag sa ginatawag nga kasubuan nga sa pagtalupangod kung ano gid ang tawo. Kung diri kwan ba duha ka bersikulo ni 38 kag 39. Bisa inyo daw sa 39 daw. Duha gyapon ka bersikulo. Okay. Gani mga utod. So kay kuan man ni sa Acts no mga utod. Kay siyempre kung magsiling nga mga utod, ginatanaw naton ano ni sila mga utod nga sa Israel o mga utod nga sa pagkakristohanon. Dapat ninyo mahibaluan nga paagi kay Hesus ginasugid namon sa inyo ang balita nga kita mapatawad sang Dios sa aton mga sala. Ang bisan sino nga nagatuo kay Hesus ginapakamatarong sang Dios. Hindi mahimo pagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Pagi sa kasuguan ni Moses, hindi ka mo mahimo nga matarong. Sa aton pang kasuguan, hindi siya makahatag sang pagkamatarong sa isa ka tawo. Hindi. So may posibilidad niya nga sa mga Israel ni siya nga ginasiling. Anong galing tuyo sang kasuguan? Halimbawa ning ginasiling niya po diri sa pano be. Dali lang. Kay murag Deuteronomy 6:25. Tanaw daw 6:25. Deuteronomy 6:25. Kag kung tumano lang naton sing maayo ining tanan nga sugo sang Ginoo nga aton Dios, tanan nga sugo na mosaiklo, suno sa iyang ginmando sa aton, mangin matarong kita sa iya panulok. Kung tumano nila ang mosaiklos tanan, mangin matarong sila sa panulok sang Dios. Karon ang pamangkot, nahimo ba nila? Wala. Amo gani nga nagdeklarar sa New Testament nga ang tanan makasasala, hintil man o kon Hudiyo makasasala. Kay ang Hudiyo mismo hindi makahimo o kung hindi makatuman sang kasuguan. Kay tuon man gyud kung matuman mo ang kasuguan ang Mosaic laws, matarong ka.
Pero ang siling ni Pablo, kay siyempre si Pablo, paresiyo man siya. Paano nila matuman ang kasuguan nga halina sa Diyos, balaan na? Tapos ang tao makasasala. Hindi pwede na. Amo na nga wala gid siyang may matarong ang tanan ara sa idalom sang sala. Ti ano galing tuyo sang kasuguan? Halimbawa ni di sa Roma 3:20. Roma 3:20. Kay wala gid sing tawo nga pagkamatarongon sa tubangan sang Dios. Buti nga no lagin maka paagi sa pagtuman sang kasuguan. Amo tong sa 6:25 gay na Deuteronomy. Wala gid sing tawo nga pagkamatarongon sa Dios, sa tubangan sang Dios. Paagi sa pagtuman sang kasuguan. Buti nga wala sa may nakatuman. Nga ang kasuguan ginhatag sa tawo para ano? Agud ipakita nga siya makasasala, kaya hindi gid sila makatuman. Kaya siyempre, kung wala sang kasuguan, wala sang sala. Amo nang gipagi sang Dios nga sa kasuguan lang para sa pagkilala nga ang tao makasasala. Kaya ang tao makasasala man gid. Amo nang ginapamatuod lang sang Dios nga ang tao gid makasasala. Amo na nga si Jesus Christ, siya ang matarong nga halad. Amo na nga pinagay sa iya ang kaluwasan tungod kay siya ang nakatuman sang kasuguan. Si Jesus Christ is the end of the law. Kay natuman niya tanan ang kasuguan. Ang kasuguan ni Moses kag ang mga propesiya sa iya, natuman niya gid ang tanan. Kay nga kay siya wala sing dagta sang sala. Wala way siya sang daan nga kinaya sang sala. Siya lang gid ang makatuman. Amo na nga ginapadayag sa Dios nga ang tao makasasala. Amo na nga sa mayong buhat sang tao wala gid sing matarong. Sa mayong buhat sang tao wala gid sing matarong. Kay ina siya bungag yapon sang daan nga kinaya sang sala. Kada tao may ara sang old nature mo. Pag anak sang tao may ara gid siya sang daan nga kinaya sang sala. Old nature. Amo na nga bisan anak ka na sa Dios, na tao ka na liwan, silyado ka na sa balangay espiritu, pero may anak gyapon kita sang old sin nature. Amo na nga kung hindi kita kargado sang pagtulunan, matingala ka lang. Tapos wala swerte, ang pasibangdan pa, ang Diyos pa. Ginoo, kontrol lang akong kinabuhi, o kung ikaw ang maghari sa akong kinabuhi, ay pila lang ka oras, pila ka adlaw, wala na. Pasibangdan pa ang Diyos. Amo na nga mintas nga walay pagtulunan, nga ginatawag nato nga Bible doctrine. Amo nang basihan sang Kristiyano nga pagkinabuhi, walay pagkambyo sa kinabuhi. So balik tadi sa Roma 8:29 sa 30. Kay halin pa sang una na ibola na sa Diyos kung sino ang iyang mangin mga anak. Kag ginplano na niya nga daan. Amo nang gitawag nga predestination. Ginplano na niya nga daan nga mangin kaangay sila sa iya anak nga si Hesus, agud nga siya ang mangin kamagulangan sa madamo nga mga kautoran. So ginplano na niya nga daan. Bala mo amo ning haladlokan nga nga pulong kaning predestination. Nga ang iba nadlok sini kay nga kay ang Dios ang nagkaplano nga daan nga ina nga tawo pa impiernohon niya. Anong pulong nga predestination? Tapos ina siya nga tawo ipalangit niya. So supak gyapon sa kinaiyasan Dios. Kay nuno naton nga isa ka kinaiyasan Dios ang iyang pagkamatarong hingpit gid, perfect. Kag kada desisyon niya nga labaw siya sa tanan, tama gid. Kung paimpiernohon niya na nga tao, tapos karon gusto sa tao nga maluwas, wala gid may mong tao. Kagamanan siya mo.
Tapos atong tao naman niya, luwaso niya, ipalangit niya. Tapos kung hindi gusto sa tao magpalangit niya, kay gusto sa tao pa impyerno. So, paghihapon sa... Kaya ang isa nga pagtanaw, din ang katarong sang Dios. Na, ararabas Biblia nga. Hingpit ko na. Perfect. Walay ikalalis. Pero, suno sa desisyon sang tao. Kaya lang, ginplano na niya nga daan para lang sa mga tumuluon na nga mangin kaangay sa iyang bugto nga anak. Maging kaangay sila sa iya anak nga si Jesus. Ang butsi nga nun sina sa pagkahamtong sa iyang pagkatawo ni Jesus Christ, hindi sa iyang pagka-Diyos. Kaya isa ra ba na sa kuha ni Satanas nga, I will be like the Most High God. Kitaya maging kaangay nga sa kay Jesus nga sa iyang pagkahamtong. Kanang pagtulunan ba, hamtong ka sa imong pagkakristohanon. Hamtong kay si Jesus Christ. Kung baga pa sa bersikulo, kargado na siya pagtulunan. Ang na klase nga paghamtong. Damo gani na balaan si Satanas nga pagtintal niya kay Jesus Christ, gamit po niya ang Bible. Masiling tabi ang mga pulong sa Diyos. Kaya wala pa man to Bible. Way pati Bible sa una. Masilingan, nasulat na. Gamit po si Jesus Christ man sang mga pamulong man nga nasulat man. Amo ni. Pero sa eksakto nga pagbadbad. Kay Satanas siya mali nga mga pagbadbad. So hindi gali madlok si Satanas sa pulong sa Dios. Hindi siya madlok. Pero sa kamatuoran amo na yan nadlukan ang isakto nga pagtulunan sa kinabuhi sa Kristohano nga pagkinabuhi. So ang gwa sinadre nga amo ang ginatawag nga pagkahamtong. So napaangay na niya nga daan nga sa aton pa may ada na sang boundary sa pagkaimong mga sa imong pagkakristohano nga sa pagkahamtong. So na na nga daan, ni kanang giplano na niya nga daan. So ang tanan nga mahimo o kung ang tanan nga tumulo nga mahimo nga anak sa Dios, amo na ang lalambuton nga naplano na nga daan sa mga tumulo. Sa aton pa, sa mga hindi tumulo, wala siya ilabot. Wala niya ginplano nga ang hindi tumulo pa impyerno. Hindi, wala. Kumbaga pa, ang ara permi sa una-una sa Diyos, subong nga sa iyang kinaiya. Puros tanan kayuhan. Perfect sa mo, balaan. Puros tanan sa kayuhan. So, hindi sa kalainan, puros na sa impyerno. Kag sa isa man sa piyak nga bahin sa kay Satanas, ang iyang una-una, ang iyang plano sana, puros tanan sa kalainan. Amo na ang ilang kinaiya. Amo sila nga imposible sa Dios ang magbutig tanan kamaturan. Kag sa piyak nga bahin, imposible kay Satanas ang magsugid sa kamaturan. Tanan na kabutigan. Tanan kabutigan. Madumduman dahil sa kwano sa garden sa Eden. Ti abis ang babae si Iba ang tawag pagkaulay. Abi niya matuod, pero paglinlang na to. Paglinlang na kanang reception. Nakuha ko niya ang 3 kabahin sang mga anghel. Wala ta kabala kung ano kadamo. 3 kabahin mayugid siya. Mayugid. Mayo sa mga mali. Okay, so may ara kita sang destinasyon. May ara sa angaton nga kinabuhi bilang anak sa Dios nga maging nga giplano na niya nga daan nga mangin kaangay sila kita sa iyang anak nga si Jesus sa ginatawag nga pagkamtong. May ara kita sang destinasyon. Sa aton pa nga ang pagkakristohanon hindi gali siya pataka lang. Ara nahapsay gid siya. Pras ning mga tinuga sa Dios ni nakuan ni kanang nakuan gid siya nga daan kanang in order gid siya ba. Sa tama gid siya nga mga butang sa tama gid siya ay nga angay gid dira gid siya.
Amo na nga kung tanaw nato ng kalibutan. Tao lang ang nagaguba. Ha? Tao lang. Sa mga gituga sa Diyos. Amo nag-isa una ta nga. Kung normal lang halimbawa masiling abi kita nga hindi kayo mga ang technology dili kayo siling advance. Okay untang environment ba? No? Oh, pas nang may kakahuyan. Gamit ka lang gatong kahoy. Tapos ang panguma inang daw natural lang god. Di kay kulingon pa gid na. Pagkatapos dawla lang pabayaan lang. O kuni gani dito nakita ko nga lugar nga daw diri siguro to sa Kimagkango area banda nga di pangwa ang mga kahoy tapos gihimo maisan. Ano nang abono niya kwan? Urea? Colored ang kwan dayon ang lupa pula dayon. Wala. Kung imbutan lang nga mga natural lang. Tani okay ang dagan sa panahon. Tiyam na gina siling na po nila nga climate change ko no. Kasi mo lang naguba sina gamit din pulong nga climate change. Okay, kay sobra ka modernize. Hindi guba ang plus nag-issue sa ozone layer, hindi guba. Tanawa pati init. Perte na kainit. Tao lang gyapon na naguma sa mga tinuga sa Dios. Amo nang malisod ra. Amo nang siling lang nga mayad gid nga ara ka sa eksaktong mga ginplano na niya nga daan nga maging kaangay sila sa iyang anak nga si Jesus. Kag siyempre kung may pagtulunan ka imong gintuohan aplika sa kinabuhi sa mga sitwasyon sa pagkinabuhi. Si Jesus Christ great pirmi ang imong ma-prioritize sa imong kinabuhi. Sa iya gid. Kay ara nga ginatawag nga aplikasyon sang bulong. Tanong taning Episo 2:10. Episo 2:10. Episo, Galatian, Ephesians. Ginhimo kita sa Dios kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus. 2:10. Ginhimo kita sa Dios kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus. Tano, sa aton paghiusa. Paghiusa kay Kristo Jesus. Ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi. Agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman nga aton himuon. Hindi para maluwas. Hindi. Nga dapat sa aton nga pagkakristohanon ara ka pirmi sa pagtugyan sa balang nga espiritu kag paaplikar sa pulong sang Dios. Kay ang good works diri good works in Christ Jesus ginhatag niya nga kita sing bagong kabuhi. Agud nga maghimo kita sing maayo nga mga buhat. Ang maayo nga buhat diri hindi gyapon sa aton nga paningkamot. Dapat ara ka sa balaan nga espiritu kag aplikar sang pulong. Hindi nga mag-witness ka dra para maluwas ka. Ikaw mang-witness tapos para maluwas ka. Sa aton pa pag-witness nimo hindi ka pagliluwas. Tapos iba ra ba ng pulong nga mag-witness ka? Kay mo daw ga-witness ka na eskorte mo. Gapamatuod ka. Ano karon ipamatuod nimo nga nagatipon ka pa sa good books para maluwas ka? Ulahi ang imong kaluwasan tapos nag-witness ka. Baliktad no? Sukuhay kayo. Dapat mag-witness ka, nga luwas ka na, kagamo nang imong ipamatuod. Hindi kay mag-earn, magtigom ka o good works para maluwas ka. So naga-witness ka para magtigom ka sang maayong buhat para maluwas. Sa atong pa hindi ka luwas, wala kay may ipamatuod.
amo nang kwan sa mga pag-analyze. Hindi. So ang maayong buhat diri kay agatos magina siya. Hinungdan mo nato nga duwa ka klase ang kwan, good works. Agatos siya sa Greek. Natawag na siya nga divine good. Kaya nag-work dira is God the Holy Spirit mo. Divine good. Tapos kalos ang human good. So wala siya sa Diyos nga pamaagi. Pero kung magtanaw ka lang sa kwan, butan mo sa Ilonggo, mayong buhat lang na. So hindi nimo makita kung ano klase siya nga mayong buhat. Diin. Tapos kung sa English, siyempre, good works. So hindi nimo gyapon ma-identify ba, maklaruhan kung ano sa klase nga good works. Kaya abi nila siguro uno kay siyempre nagatuon kita sa ginatawag doktrina sang kwan, old sin nature. Abi nila basta good works, walay labot ang daang kinay sang salang old sin nature. No, dili. Amo na ang kusog nga kung baga pa pangilad sang old sin nature ang good works niya. So may good works gyapon sa old sin nature. Amo na nga hindi siya maka-earn sang ginatawag nga reward kung sa Christian pa. Hindi siya makatag ng reward. Kaya ang weakness sang old sin nature amo ang kwan mo, ang personal sins. Kumbaga pa normal siya nga sala. Pero pag good works, human good, amo na mabalaan mo siya kay kalos siya sa Greek. So hindi siya sa Diyos nun nga pamagi. Kay sa English man good works lang natanan. Good works lang. So dira ang pag-ihibalo sina. So sa eternity ang atong nga destination amo ang eternal life. Kag hindi lang amo sina may ara na kita eternal life. Siyempre may ara kita sa ginatawang himpit nga pagkamatarong sa Dios kay duwa ka kinaiya sa Dios ang gimbutang niya sa imo mo nga nagtuo kay Jesus Christ. May ara gyapon kita sang ginatawag nga eternal inheritance. Sa pagsiling nga anak, dapat may panublion ka. May panublion. Makita natin sa 1 Peter chapter 1. Unang Pedro. Chapter 1 verse 4. Three to 4 gyapon. Sige. Ari kay may tigbasa kita. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sa bugana nga mga kaayuhan nga ginatigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini ginatigana para sa inyo dito sa langit, sa diin hindi sila madunot o kon matagdaan o kon maalimunaw. Amo nang 4. Okay. So may ara kita sang kwan sang panublion gid kagintigana sa Dios sa aton. Naginreserba sa langit. Do pala sa reward daw. Pag believe nimo kay Jesus Christ, pag believe na naton kay Jesus Christ sa langit, may ara dayon kita sa ginatawag ng mga reward gintigana sa Dios. Halimbawa, ano na siya nga reward? Gintigana na sa Dios. Now, pag hindi mo nakuha na nga reward sa pagtubo nimo nga pagtuon sang ginatawag Bible doctrine tapos application. Pag hindi mo na siya makuha, ari makuha nimo tapos ari kuha ara hindi, magpabili na siya sa langit kay inaunta para gina sa imo nga reward. Kumbaga pa kung sa medalya pa nabutang na dito
Tanaw mo na lang sa sayang tani. O, na kwan na ano ni na nakuha pa unta kung na may ara sa ganito nga pag-aplikar sa pulong sa Dios. Kang ginatawag nga rewarding. Ang ginatawag nga rewarding, pantay na sa tanan nga mga tumuloo. Hindi nga kung damo ka na witnessan, amo na kadamo imong reward. No, hindi. Kay sa witnessing, ang ina nga pamaagi, buluhato na sang balaan nga espiritu. Nga kung sa witnessing pa, nagpresentar ka lang sang kamatuoran, nagsugid ka lang sang kamatuoran, pag umansin na, ang balaan nga espiritu nga pamaagi, nga ina ba siyang tao maluwas o kon hindi suno sa desisyon sang isa ka tao. Kay wala siyempre sa Dios wala na ipilitanay, wala iban nga pamagi sina dira. Amo na nga ang witnessing ang nagakonbiktar ang balaan nga espiritu. Kita nagapresentar lang ta sang natawag nga maayong balita bahin sa kay Jesus Christ. Amo lang na, hindi nga kung damo ka sa may nakuha, damo ka sa may nawitnessan, amo mo na kadamo ang imong reward. No, hindi. So, kung pila da ang reward nga angay sa mga tumuloo, parehas na tanan. Parehas na tanan. Kag ang reward para sa tanan nga tumuloo, walay pinili. Kay una-una ko sa una, ati ko ni puson kaw. Tawag bala naton nga na hilingit ano na hulong iton sa iti. Oh. Ano man iti pagit. Ba't nga mo man naman? Nga ipuson kayo hindi ka istorya ano ba? Ti wala gali sa reward. Hindi tanan parehas. Kita mo. Maybe din dire. For you. May posibilidad plural ni tanan nga mga tumuloo. Tapos ini nga reward wala ni siya may makakuha, angay lang ni siya sa imo. Para sa karon sa 5. Sa bersikulo 5, kwanto kanang 1 Peter 1:5. Ini para sa inyo nga ginatitigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan ng panahon. Okay. Sa inyo, para sa inyo nga mga tumuloo. So, ginatipigan sila sang gahom sang Dios. So, parehas unta tanan. Kaya lang ang problema, siyempre sa spiritual growth, sa pagtubo, sa tawag nga pagkamtong, bata pa, walay parehas. So, walay ang mga tumuloo sa suno sa iyang pagtulunan, walay parehas. So, depende sa iyong pagtubo sa pagtuon sa pulong sa Diyos kag pag-aplikar sa pulong sa Diyos. So, walay pantay-pantay sa pagtubo. Yaya na siya, paning kamot. So, walay lugi sa pagkaanak sa Diyos. Kay kung sa aton pag ginatawag nga spiritual gift, walay kwan mo. Dunuan ko si Dr. Jim nga. Tungod kay imo nga kwan ang imo nga hiyas, imo nga gasa, kanang mabinuligong ka lang, abi mo nubo na. Hindi. Mas mayad dako na siya klase po nga hiyas gasa o kung espirituanon nga gift, spiritual gift. Kay kada tumulo may ara gina spiritual gift mo. Kada isa may ara gina. Kay nga aman nga ang gift of helps ngano nga mayad gina siya. Kay hindi magsugod ang Bible class kung di tarong ang Bible class kung wala sang may gasa o hiyas sa pagbulig. Siyempre, sino mag-arrange karon dira? Mag-arrange sa mga bangko, mga o kung mga ano da nga mga materyales sa CR. So dako tanan parehas gid, wala na sa paindis-indis dira.
ako kay kuan abi ko amo lang ko sini. Hindi. Ano gali na sa Dios pabor-pabor nga. No. Kaya ang Diyos kay balos ang tanan is perfect. Napaangay gid. So naplano na nga daan sa Dios sunog tungod kay kabalo na siya sang tanan nga mga mahitabo. So ang sunod dira amo ang pagtawag sang Dios. Be ay. Okay. Balik na siya. Oy. Oh. Ano ito? Roma 8:29. Oh. Ang pulong na po din nga gintawag. So maging kaangay kita sa iyang anak nga si Jesus. Oh. Roma 8. Kay ang mga ginpili ay kay ang mga ginsuno sa iya tinupay. Ano na? Kay ang mga ginpili na sadto sa Dios iya man ginpain agod mangin kaangay sila sang iya anak. Agod na ang anak mangin pang-angay kang nanay sa madamo nga mga kauturan. Okay, sa 30. 30 ta. Kani gintawag sa Dios ang iya mga ginpain kag ang iya mga gintawag iya man sila ginbaton kag iya ang iya ginbaton iya man ginpaambit sa iya pagkahalangdon. Okay. So ginpili nga daan gintawag niya nga mangin iyang mga anak. So ang iya din nga pagpili nga daan o kung gintawag niya nga mangin iyang mga anak. So gintawag niya nga mangin anak, gintawag tungod kay nga sa pagtawag sang Dios sa ila, nag-response o kung nagtuo sila sa pagtawag sang Dios sa ila. Nagtuo sila. Inuna mo nato ka hindi tanan nga tinawag sang Dios nagtuo sa pagtawag o kung nagbalo sa pagtawag sang Dios sa ila. Hindi tanan. Pero ini diri sa 30, bersikulo 30, ang pagtawag sang Dios kadtong mga magtutuo na nga daan o kung atong magtuo gid sila nga daan. Amo nang ang pagtawag sang Dios may ara sang kapuslanan ba nga nagtawag siya tungod kay magtuo sila. Hindi nga tawag kada tapos hindi sila magtuo. Hindi. Nagtawag ang Dios tungod kay magtuo sila. Kag kung mahimo pa lang tawgon sang Dios ang tanan. Kay isa kabutan nga hindi gusto sang Dios nga may ara sang mawala, gusto niya tanan maluwas. Kay ining pagtawag sang Dios subong sa kasaysayan sang tao, ining human history. Diri nga daan nakita na sang Dios mo. Wala pa ni. Nakita na nga daan na sang Dios. Para sa karon tanaw naton sa Episo 1:4. Episo 1:4. Okay. Kay isa kabutan sana nga ang Dios kay balon na siya sang tanan. Sige 1:4 daw. Sige. Sa wala pa matuga ang kalibutan, dipili na kita sa Dios nga mangin inya paagi sa aton paghiusa kay Kristo. Agod mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya panulok tungod sa iya gugma. So ang nagsulat sini si Pablo sa mga tumuluo sa Episo nga ginsiling nga ginpili na kita nga daan sang Dios. Ang pulong ra kita. So tanan nga mga naluwas ginpili na sang Dios kay nakita sang Dios sa wala pa niya natugang kalibutan nga ang mahitabo magtuog ini nga tao, magtuo kita nga tao, magtuo kita.
Katong mga wala magtuo, wala na ginpili sa Dios tungod kay hindi sila magtuo sa kay Jesus Christ. So makita naton diri ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios, ang iyang hustisya, kanang walay pabor-pabor, kanang angay gid, naaplikar gid nga sabot ko sing ganon nga ang tao nga hindi magtuo luwason niya. Hindi, katong mga tao nga magtuo kay Jesus Christ amo iyang luwas, amo iyang ginapili. So may ara gyapon sang may ara gyapon sang kahilabtanan ang desisyon sang tao sa kaluwasan. Kung di gusto sang tao nga maluwas o kung hindi niya gusto magtuo kay Jesus Christ, hindi siya maluwas. Kay ginatanaw naton ding hustisya sa Dios mo. Pero base maguna-una kamo nga si Paraon ginpatigay niyang kasing-kasing. Si Paraon ginpatiga sa Dios ang iyang kasing-kasing. Ang bot sigano nga ginpatigay ang iyang kasing-kasing nga nang hindi siya magtuo. Si Paraon. Pero dapat patukuhon siya sa Dios. Pero ginpatiga sa Dios ang iyang kasing-kasing. Kasing-kasing nga diri sa una-una. Hindi nga diri nga kasing-kasing nga nagabumbas ang dugo. Inatawag nato nga sa physical lawas ng kasing-kasing. Kay nga aman, kay kung magtiga ang kasing-kasing sa tao, patay siya mo. Hindi na magbumbas ang dugo. Ang kasing-kasing diri na sa una-una. O kung ginatawag nato nga spiritual heart. Ginpatig nga abot singa noon nga hindi si Paraon magtuo sa Dios ni Moses. Pero kung maintindihan nimo ang Dios, tama gyapon siya nga ginsulti niya nga hindi gid siya magtuo. No. Kay bisan pa si Paraon karon 2022, bisan buhi hasta karon si Paraon hindi gid siya magtuo sa Dios ni Moses. Hindi siya magtuo. Kay nga kay nakita na sa Dios mo nga hindi gid siya magtuo. Amo to ginpalipot niya ang hindi pagtuo ni Paraon nga ginpatig-ag niya nga hindi gid siya magtuo. Nga kung ikaw si Paraon tapos ginpatiga sa Dios imo kasing-kasing nga hindi ka magtuo sa Dios ni Moses. Ngano hindi ka magreklamo? Ginoo ngano hindi mo ko ginpatuo? Nga subong hindi siya luwas. Pero ara gyapon sa botsing ganon nga hindi gid siya magtuo gid sa Dios ni Moses. Ikaduhang Timoteo 1:9. Second Timothy 1:9. Sige. Kita ginluwas sa gintawag nga mangin iya kaugalingon nga katawhan, hindi tungod sa aton mga binuhatan, kundi tungod sa iya tinutuyo kag kaayo. Ipakita niya ini nga kaayo sa aton paagi kay Kristo Jesus sa wala pa ang gisuguran sang kanagson. So ginluwas kita nga gintawag sang Dios kay siyempre nagtuo kita sa iya. Hindi pinaagi sa aton nga mga o kundi tungod sa aton kaugalingon nga mga binuhatan. Hindi kundi tungod sa iya kaugalingon nga katuyuan kag bugay nga ginhatag sa aton pinaagi kay Kristo Jesus sang wala pa natuga ang kalibutan. Nagkatanaw po kundi sa English. Kisa may may ara sang balik abot ba sa Ilonggong badbad. Kung gisa sa Cebuano ara man. Amo nang malisod. Okay. Pero pares na karon sa akon ding Ilonggo, ginatawag niya kita kag ginluwas agon mangin
iya. Pero sa desisyon gihapon sang tawo. Sa aton pa ang kaluwasan, wala sang pagdumalahan dira sa Dios nga paggusto siya kung sinong maluwas kag sino ang hindi maluwas. Hindi ara gina sa desisyon sang tao. So kung sa tao pa nga bahin, ang responsibilidad ara sa tao. Amo na kasiling kita nga ang tao na pa-impyerno tungod kay gusto sang tao nga magpa-impyerno. Gusto sang tao magpa-impyerno. Kay hindi gid siya magtuo mo kay Jesus Christ. Hindi. Pasa karon sa iban nga gapaningkamot maghimo sa maayong buhat nga sa ilagi nga pamagi para makaagom sila sang kaluwasan. Amo nang malisod. Mahimo gid ang tao sa iyang kagalingon nga pamagi. Hindi sa Dios nun nga pamagi. Ngano nga sino man gali ang galuwas? Di ba ang Diyos ang galuwas? Dapat sundon mo ang iyang nga pamagi. Ang anang nga tawhanon nga pamagi. Tapos ipakita pa niya sa Dios para luwason siya nga iya man sang tao nga pamagi. So dito gid ka magdangop sa pamaagi sang magluwas sa imo. Kay kung hindi kag hindi napaangay, wala ikaw lang magluwas sa imong kagalingon. Kay abi mo sa iban nga sa pras ng paghukom sa Great White Throne Judgment. Abi nila ina nga paghukom para sa kaluwasan. Kaya abrihan man ang libro sang mayang buhat as ang ilang binuhatan. Tapos wala sila kabalo nga ang ilang binuhatan, itangdi na sa binuhatan ni Jesus Christ. Nga kung angay ba ang ilang binuhatan, makaluwas sa ilang kagalingon? Hindi. Amo nga nga ang Diyos nga may nakontento sa maayong buhat nga sa kaluwasan. Dira lang sa buhat ni Jesus Christ. Dira sa nakontento ang pulong nga propitiation. Satisfaction. So walay maayong buhat nga nakontento ang Dios para sa kaluwasan kundi sa kay Jesus Christ lang. So ipakita na sa Dios sa Great White Throne Judgment ang maayong buhat sang tao kay hindi gid makaluwas sa ilang kagalingon. Hindi. Amo nang malisod sa tao kay maghimo siya sa iya nga pamagi para maluwas niya ang iyang kagalingon. Di siya magluwas sa iyang kagalingon kay ang kakontentuhan dra man lang na sa iya. Maghimo gid siya. May ara nga simple nga sundon nga ginapahimo sa imo nga maghimo timo kay imo pamagi gid. Kag maglisod-lisod pa gid siya. Ara to wire na. Kay do gatanaw sila ba nga? Simple lang no. Do wala ta pulos kay wala gid siya may gibuhat. Kag hindi na gid angay nga buligan niya ang buligan niya ang plano sa Dios. Yeah. Ang sa plano sa Diyos, pamaagi na siya. Pamaagi na siya nga sabot sing ganon nga mga pagsulundan nga mapaangay nga magpaangay kita sa Diyos nga pamaagi. Hindi nga sa aton nga pamaagi. So, ang isa na po kabot sing ganon sina nga bitanaw na po naton dring Roma. Roma 8:30. Balik naman ta diri. Gani ang mga tawo nga iya ginpili nga daan, gintawag niya nga mangin iya mga anak, kag ang mga tawo nga gintawag man ginpakamatarong. Ginpakamatarong. Inimbot si ganon sinisang ginpakamatarong, justified. Gindeklaral sila sa legal nga pamaagi kung baga pa sa hukmanan nga matarong sila. Matarong siya gindeklarar sila nga matarong ni siya. Kay hinumdum nato nga diri sa mga pagtulunan sa Bible may ara diri sa mga sa mga ulipon. Ang ulipon hindi na sila hilway. Hindi. Ulipon gina sila. Wala sila sang katungod.
mahimo lang na sila nga makalingkawas sa ilang pagkaulipon. Hindi katabang ko ni ulipon gid. Mahimo lang na nga mahilway sila sa ilang pagkaulipon kung may magbakal sa ila sa palengke sang pagkaulipon. Halimbawa karon, halimbawa dire ulipon na kamo. No. Tapos kinabaligya kamo. Para mahilway ka sa pagkaulipon, halimbawa ako mangranon, baklon ta ka. Tapos pagbakal kundi ulipon ta ka, i-deklarar ta ka nga hindi ka na ulipon kay akon ka na. So hilway ka na. So hindi ka na ulipon. Amo na sa Bible. Panahon ni isang mga ulipon ang ara sa Biblia. Kaya ang pagtubos, prastong isa ka pastor sila niya. Tungod kay sa pagtubos sa aton pagiprinda kita. Ila anong iprinda? Hindi bidit para sa mga Kay para tubson? ahas na mga tandaan para tubson. Oh, kay sa una diri sa Bible lay punsyap. Walay punsyap sa Bible. Sino rin? Himo-himo dahil ba nga para mapaangay lang. Kay tungkol may pambulong nga kanang pagtubos. Walay wa iti kwandri sa Bible lay iti punsyap. Ang pagkaulipon naton niya ara sa Biblia. Amo nang mga ulipon sa sala. So, gindeklarar kita nga matarong, hindi tungod po sa aton maayong buhat, kundi tungod sa buhat ni Jesus Christ nga kita nagtuo. Amo nang iban, di gusto kay nasayunan na lang. So, ang pagkamatarong nga gindeklarar kita nga matarong, nadawat nato ni dira paagi kay Jesus Christ. Inundo mo naton nga gintagaan niya kita sang eternal life. Kinabuhi nga walay katapusan. Walay silugdan kag walay katapusan kay iyan na isang Dios nga kinabuhi. Kag himpit nga pagka matarong. So nadawat nato na tungod sa kay Jesus Christ, hindi sa aton maayong buhat. Kay si Jesus Christ, inundo mo nato nga siya ang nagbayad sang atong mga sala sa Dios nga Amay. Kagindawat sang Dios nga Amay ang pagbayad niya sang aton mga sala. Sa aton pa nakontinto ang Dios nga Amay. Amo na nga gintagaan niya kita sang pagkamatarong o kon gindeklarar niya kita nga matarong. Hindi sa atong nga buhat kundi sa pinagi kay Jesus Christ. 2 Corinthians 5:21. Panitan mo. 21. 2 Corinthians 5:21. Si Kristo wala gid sing sala, pero tungod sa aton ginpatungod sang Dios sa iya ang aton mga sala. Agod sa aton paghiusa sa iya mabaton kita sang Dios. Walay pagkamatarong dra. Wala. That we might become the righteousness. Mahimo kita nga katarong sang Dios tungod sa kay Jesus Christ. Oh. Abibe, dire daw kuno sa kwan be Roma 3:22. Roma 3:22. Ginabaton sang Dios ang mga tawo paagi sa ila pagtuo kay Hesus Kristo. Pinahimo ini sang Dios sa tanan nga nagatuo kay Kristo. Tungod kay panareho lang ang tanan ng mga tawo. Ngayon wala gyapon sang pagkamatarong. Amo nang lisod sa mga pagbadbad. Nga ang pagkamatarong sa Dios pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ sa tanan nga mga nagtuo sa iya waay kalainan. Abot sing ano nga may ara gyapon kita sang pagkamatarong sa Dios. Duwa ka kinaiya sa Dios ang ginhatag niya sa aton o kung ginbutang niya sa aton. Amo kay nang may ara kita sang taming sa pagkamatarong, taming sa dughan sa pagkamatarong. So parehas ang aton pagkamatarong sa Dios kay ginbutang niya sa aton, gibutang sa Dios sa aton. Kag pares man kita sang kinabuhi nga walay katapusan sa Dios nga ginbutang niya man sa aton.
Duwa ka kinaiya ang ginbutang sa Dios sa aton. Kumbaga pa nga mapalangit ka, pasis nimo na, pasis nato na. Nga sa aton pa pagkato nimo sa langit, makita sa Dios, kag makita nimo sa Dios ang iyang himpit nga pagkamatarong, kag makita sa Dios nga ang imong himpit nga pagkamatarong parehas, kag ang kinabuhi nga walay katapusan parehas, amo na nga sulod ka sa langit. Kaya ang mga hindi tumulo kay Jesus Christ nga para sa kaluwasan, ang tawag natong para gid sa kaluwasan, wala sila sang kinabuhi nga walay katapusan nga kinaiya sang Dios, kag wala sang himpit nga makapatarong nga kinaiya gyapon sang Dios. Amo na gasilinta nga sa pagtuo nga sa kaluwasan kay damo man sang kwan, damo sang klase nga pagtuo kay Jesus Christ mo, damo. Halimbawa nagatuo sila nga si Jesus Christ tao lang, si Jesus Christ gintugas ang Dios. Pagkauman si Jesus Christ mas nubo ang iyang gahom kaysa Dios nga Amay. Hindi. Parehas sila sang Dios nga Amay. Kag wala siya gintugas sang Dios kaysa Dios na nga daan. Kag nagpakatawo lang siya para sa pagtubos sang aton mga sala. Amo na nga si Jesus Christ sa pagtuo, parehas gid sila sang Dios nga Amay. So magtuon kita sa ginatawag nga Trinity. Parehas gid sila sa Dios nga Amay. Nga kung gamhanan ang Dios nga Amay, gamhanan po si Jesus Christ. Kaya lang lain siya nga persona. Persona nga buti nga nun, lain siya nga kanang individual ba? Isa siya nga lain. No, isa siya nga lain. Kaya hindi siya parehas sa Dios nga Amay. Kaya ang Dios nga Amay, Dios gid siya nga Amay. Si Jesus Christ, Dios gid nga anak. Kag ang balang nga espiritu, Dios gid nga balaan nga espiritu. Pero isa lang sila, nga isa gyapon ang ato nga Dios, tungod kay isa lang ang ilang kinaiya. Parehas gid ang ilang kinaiya. Ha? O individual, hindi nga persona nga makita. Kaya ang Dios nga may hindi mo makita mo. Ang balang nga espiritu hindi man makita, pero imo mabatyagan daw para sa hangin. Si Jesus Christ lang ay kaduha nga persona lang sa pagka-Dios amo ang makita. Amo na ang pagkilala sa Dios. So, ginatanaw na siya sa pulong nga Elohim, kay ang original sang pagka-Dios makita nimo sa Old Testament. Ang iyang pagka-original. Kay pagabot sa New Testament nahimo na siya nga singular mo. Pero sa Old Testament plural siya. So may mga background na siya kung nga nag-plural sa Old Testament. Nga una nga sa pag-usisa sa pagka-Dios. Kag sa New Testament, nga nga singular na lang siya sa pagkilala sa Dios. Una, nga maintindihan nimo ginagi mo nga Dios. Okay. Kag luwas sina nga kag ang iyang ginpakamatarong, iya man gin padunggan. Hapit nagkadunggan ba? Yaman nga gin padunggan. Kay nga aman, tungod kay kundiin ang kinaiya sa Dios, may ara sang kahimayaan. Karon kay may ara ka sang kinaiya sa Dios nga duwa nga ginbutang, amo na kung sino ang iyang anak, iya man nga gin padunggan, may kahimayaan. Prasi karon sa bedrita sa sa Roma 9:23 na 9:23. Tagluyag man niya ipahayag ang iya di matupungan nga kabantugan na iya gid paambit sa aton nga iya gin kaluuyan. Kita nga iya gid aman sa pagbaton sang iya himaya. Ang tog. So may ara man kita sa time pa be tanay dre.
ginahimo niya ini agod magpakita niya ang iya dako nga kaayo sa mga tawo nga iya ginap kaluuyan nga iya nga daan ginpreparar para padunggan. So may ginapadunggan pud niya nga daan ang mga anak sang Dios, no, ginpreparar para padunggan. So may ara gyapon sang kahimayaan sa mga anak sang Dios. Paras ng Episo 1:6. May dito ta sa Episo. Dayawon natin ang Diyos tungod sa makatilingala nga paagi sa pagpakita niya sa iya kaayo nga iya ginhatag sa aton simbugana paagi sa iya hinugma nga anak. Okay. Tempa. Sa isa kabutan diri nga may ara gid sang may padungog man sa mga tumuluo tungod kay may ara kita sang kinaiya sang Dios. Ang butsi nga nun sini nga sa sa padunggan nga kundi nang himaya sang Dios may ara gid sang kahimayaan. So subong man sa aton nga mga anak sang Dios tungod kay may ara ka sang ginatawag nga himpit nga pagkamatarong kag ginatawag nga kinabuhi nga walay katapusan amo na nga may ara sang pagpadungog man sa imo. Hindi sa ato nga pamagi kundi sa Dios nun nga pamagi. Presensya 14 be, Episo 1:14. Ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabaton naton ang gisaad sa Dios sa iya mga katawhan kag nagapasalig ini sa aton nga ang Dios magahatag sa bug-os nga kahiwayan sa tanan nga nangin iya dayawon ta kag pasindunggan siya. Okay. So sa Dios na ni nga ba nga sa Dios na nga himaya ni nga pamagi. Pero maangkon tagid ang kompleto nga kaluwasan. Kay ang kasiguraduhan dira amo ang Espiritu Santo. Nang ginakuon bala permi ni nani nga iya ginahuptan kay nga silyado gid ka sang balaan nga Espiritu. Hindi na siling nga siling mga pangitaon mo nga kundi nang silyo diin sa imo na nga pagtuo sa mga pagtulunan. Pagtuo. Pinagin na sa pagtuo. Amo gani nga ang pagtuo hindi na sila nga basta-basta. Kasi nga tuo na lang para madali. O hindi na basta-basta. Kay pag sumipyat kasi imong ginatuuhan, na patay kang bata ka, impyerno kay. Amo na nga siguraduhan mong imong ginatuuhan. Tuo gani sila sa hilot-hilot lang. Sa papatok-patok lang. Ayan pa sa dapat sa kasiguraduhan. Amo nang wala tayo kapangita sang siling nga engganyo sa magpadamo. Kaya katingala ko ba, kuya mo ni sila no, dali lang sila lagi magdamo. Pero samok. Kaya tungod sa pagtulunan. Oo. Di kundi magitindahan ay lain-lain pagtulunan, samok. Oo. Basta dawat lang. Oo. Kaya wala siyang kapagunan. Pero kung ikaw nga nagahupot na, hindi ka na matarog. Hindi na. Amo nang gasiling sila nga. Kumbaga pa, nag-mantiner ka lang ha. Pero sigurado. Ang kasiguraduhan din ang pinaka-importante. Nga sa imong ginatunan. Kaya ilan na, pato-pato lang na mo. Amo na ang kwan. So, amo na nga, ang pagtuo, hindi siya basta-basta. Sa ginatawag nga mga pagtuluhan. Amo na sila nga, imbis nga sila mag-witness, sila noon na witnessan. Kaya wala sang patod. Pato-pato lang.
Ha? Ang sanda ka namang daog, pero sanda gidaog kay Iban. Oo. Kay draw na makita sa pagtulunan mo. Lalo pa kung pamangkuton sila. Ano nang malisod. Okay, so diri lang tanay. Sige. Mag-pray ta. Salamat sa Ginoo. Let's pray. Kasi yung lang amay, salamat kayo sa mga ginatang ni Samon, sa mga pagtuon. Kag-pray nga makatang ni isang kapagulan sa among mga pagtuo nga sa di nga mga kasiguraduhan hangtod sa eternidad nga sa pag-upot sini sa ginatawag na mga Bible doctrine. Kag salamat gid sa pagpatag sa teaching ministry sa Bulanga Espiritu nga sa mapagpadayag sini nga sa iya lang gid ginasalig namon ang mga pagtulunan, mga kamatuoran kag bisan sa pagatag sa amon sa spiritual understanding nga sa dinga sa mga paghangop kay wala kami sa kapasidad sa among kaugalingon nga sa amon nga pamaagi sa mga pag-intindi sini among gani nga damo sa klase sa mga relihiyon. Gani sa imong grasya siyang pamagi ginapasalamatan tanan sa gihapon ginasalig pinangis ka lang Jesus Christ. Amen.